pag pag di mo to ginawa sa elementary, baka mahirapan ka sa high school and college. If you're watching this, hindi pa huli ang lahat, pwede mo pa rin baguhin yung kapalaran mo by applying this. Importante yung number 3. Importante din naman ang 1 and 2, okay? Kung may susundin man kayo dun sa 1, 2, 3, lahat yon sana. Number 1, hindi nyo trine-train ang reading comprehension nyo sa elementary. Pinagbabasa tayo ng libro, diba? Tapos sasagot kayo ng tanong. Nagsasagot kayo ng tanong para lang matest kung naintindihan nyo yung binabasa nyo. Kahit sa high school, marami kayong mabasahin at kailangan nyo siyang maintindihan. So you need that reading comprehension. So, elementary pa lang, okay, pinagbabasa kami kasi in the future, we're gonna read a lot more. Even when you're adults, even when you're working, you need that reading comprehension. Number 2, huwag nyo gagawin na hindi nyo i-improve yung skills nyo sa writing and sa speaking. When it comes to writing, diba, pinagsusulat kayo ng maraming essays. Alam nyo na yan. Yun ay dahil marami rin kayong isusulat sa high school. Magsusulat kayo ng thesis. Magsusulat pa rin kayo ng sandamakmak na reports. So right now, it'll be easier if saseryosohin mong mag-improve sa writing. Kakailanganin mo yan, even when working na. Other than that, public speaking. Yes, bata pa lang, improve mo na yung public speaking mo. Tutunan mo paano maging confident. Kung takot ka man, it's fine. It's just exposure. Nagkaroon ako ng confidence sa public speaking because of exposure. I'm a shy kid growing up. Hindi ako masyado nagsasalita. Try to get out of your comfort zone. Kaya naman eh. Kaya naman, mahirap lang sa una. Tsaka sa pangalawa, pangatlo, pero pag lagi mo ginagawa, hindi mo na mamalayan, gumagaling ka. It's the experience that gives you confidence. You just need that exposure as early as you can. Kasi diba, sabi nila, mabilis kayo matuto pag bata kayo. So, I suggest, pag bata ka pa lang, practice mo na, magsalita sa harapan, expose mo na yung sarili mo so that when you grow older, kahit pa paano, hindi ka takot magsalita sa harap ng maraming tao. And then lastly, number 3, yung hindi mo saseryosohin yung English subject nyo. Pag in-expose mo lang yung sarili mo with the language, gagaling ka. Yung mga grammar pero, yung mga ganyan, grammar, paggawa ng sentence, paano bumuo ng paragraph, sa school nyo talaga matututunan yung formality. Okay? Yung mismong concept. Pero when it comes to practicality, pwede ka manood ng cartoons, pwede kang mag-converse in English. There are so many ways. Kahit sa high school, hindi mawawala yung English na yan. Seryosohin nyo yung English subject nyo. Kasi magagamit nyo talaga yan. Promise. Even outside of school. Even sa pagtanda nyo, even sa pag-work. If you want more tips like this or more guidance from your Ate Casey, di ko kayo papababayaan. Alam nyo naman yun eh. Alam nyo ang gagawin? Mag-follow kayo para magkita pa tayo. Okay?